Our last lesson, lesson 5, is all about the scholastic triumph of Rizal when he was still at the Ateneo. So Rizal was considered as the best Atenean. He was the pride of Jesuit. Yung Jesuit, sila yung namamahala sa Ateneo. Because he excelled in all subjects. So napakagaling talaga ni Rizal. Ngayon naman pag-usapan natin ang lesson 6 which entitled Rizal at University of Santo Tomas. Nagtapos yung lesson 5 na kung saan after ni Rizal gumraduate ay nakilala niya si Segunda Katigbak at nag-ibigan sila, pero hindi din yun nagtagal dahil si Segunda Katigbak ay engaged na sa lalaking nagngangalang Manuel. So, na-heartbroken si Rizal, but he proved that his love for higher education is greater than his love for pretty girls. That is why he pursued his higher education at University of Santo Tomas. But before we proceed, here is our learning targets. At the end of the lesson, you must figure out the unfinished business of Rizal and UST that led him to make a decision to go abroad. Ayan. Rizal enters UST. So, April 1877, si Rizal, 16 years old, he matriculated at the University of Santo Tomas, taking philosophy and letters. Why did Rizal took this course? Because his father liked it. As an obedient son, syempre, susundin niya ang tatay niya. And number 2, undecided pa si Rizal. Siguro hindi nag-career guidance si Rizal. That is why undecided pa siya. I am hoping that you choose your career based on your own preferences and not others. Kasi kapag kayo mismo ang pumili niyan, gusto niyo yan, mas madali niyo mai-embrace. At kahit na nakakapagod, pagpapatuloy niyo pa rin kasi passion niyo yan. Next, he wrote to Father Pablo Ramon. He was director of Ateneo kasi humingi si Rizal ng advice dito kung ano yung kanyang kurso na kukunin sa UST. Pero hindi agad nakapag-respond ang rektor ng Ateneo dahil nasa Mindanao siya. Pero kalaunan, nung na-receive niya na yung letter ni Rizal, ang suggestion niya ay kumuha siya ng medisina. Kaya yun na rin ang kinuha ni Rizal, ang kursong medisina. There are also reasons why he took that. Advice ng rektor ng Ateneo at upang magamot niya ang falling eyesight ng kanyang nanay na malapit ng mabulak. So, first year term ni Rizal sa UST, kumuha muna siya ng cosmology, metaphysics, theodicy, and history of philosophy. And the following school term, Rizal took up medicine, enrolling simultaneously in the preparatory medical course and the regular first year medical course. So, dumako naman tayo sa mga romances ni Rizal with other girls. So, napakaraming time pala ni Rizal. Kala natin sub-sub lang si Rizal sa pag-aaral. But he also has an ample time for love. Siyempre, hindi niya papabayaan yung love life niya. Kayo nga din, hindi niyo pinapabayaan eh. Diba? So, he was a romantic dreamer who liked to sip the nectar of love. His sad experience with his first love had made him wiser in ways of romance. After Segunda Katigbak, nakilala ni Rizal si Miss L na taga Calamba. He described Miss L as fair with seductive and attractive eyes. So, pero hindi rin nagtagal yung kanilang relationship. Why? Kasi, medyo hindi pa naghilom yung heart ni Rizal kay Segunda. Medyo fresh pa sa kanyang puso. And hindi gusto ng tatay ni Rizal ang pamilya ni Miss L. Pero hindi pa rin dyan nagtapos. After Miss L, he also courted Leonor Valenzuela. The pet name of Leonor Valenzuela is Orang. So, paano ba nakilala ni Rizal si Leonor Valenzuela? Nagbo-boarding house kasi si Rizal sa bahay ni Doña Concha Leiva. And ang kapitbahay nila si Leonor Valenzuela na anak ng mag-asawang Kapitan Juan at Doña Salanay, if I'm not mistaken. Yun, at anak nila si Leonor Rivera, na-attract si Rizal kay Leonor Rivera. And, napaka-romantic ni Rizal. Binibigyan niya ng love letter si Leonor Valenzuela using an invisible ink.
Pinagsasama niya yung table salt and water. And kapag itinapat mo yun, pag sinulat mo yun sa papel, wala kang mababasa. Pero kapag tinapat mo yun sa kandila, mababasa mo kung ano yung letter. At itinuro lang ni Rizal yun kay Leonor Rivera na kanyang tricks. So, but as with Segunda, I stopped short of proposing marriage to Orang. Next, the start of his junior year at UST, he lived in Casa Tomasina, a boarding house managed by his uncle Antonio Rivera. So, nakilala niya ang next romance ni Rizal after Leonor Valenzuela was another Leonor Rivera, which is his cousin. Dahil magpinsan nga sila, naging illegal yung kanilang relasyon. Tinago nila ito. So, nagsusulatan sila, si Leonor Rivera ay gumagamit ng kanyang pen name na Taimis. So, si Leonor, he was born in Camiling Tarlac, frail, beautiful, tender as a budding flower with kindly wistful eyes. So, kapag nagsusulatan sila ni Rizal, ang kanyang nilalagda doon ay ang kanyang, tinatago niya ang kanyang pangalan sa pangalang Taimis para walang makaalam ng kanilang intimate relationship. Si Rizal at si Leonor Rivera ay na-engage din. So, victim of Spanish officers' brutality. Paano ba naranasan ni Rizal ang brutality ng Spanish? Isang gabi, nung si Rizal ay naglalakad sa Calamba, madilim noon, hindi niya nakita na andun pala ang lieutenant ng Guardia Civil. Hindi siya nakapagsabi ng good evening, sir. Kaya't pinaghahampas si Rizal sa likod. And did you know, 2 weeks bago gumaling yung wound ni Rizal. Hindi naman ganun ka-serious, pero sabi nga, di ba? Words can cut deeper than knives. Or i-rephrase natin, bad experience can cut deeper than a knives. So, tumatak kay Rizal yun na ganun pala yung mga Spanish authorities. So, inireport niya yon sa Governor General si Primo de Vera. Pero hindi natamon Rizal ang justice na deserve niya. Dahil, syempre, Indio si Rizal at yung lieutenant na yon ay Espanyol. Malamang ang kakampihan nun ay ang Espanyol. So, because of that, Rizal initiated to become a leader of a secret society. Rizal was the champion of Filipino student dahil pinagtatanggol niya yung kanyang mga kapwa Pilipino na tampulan ng diskriminasyon sa University of Santo Tomas. So, ang tawag ng mga Espanyol sa Pilipino ay Indio Chongo. Gaganti naman ang mga Pilipino ng Kastila Bangus. So, yung kanilang pag-aawayan ay minsan dumadating na sa kalsada na sila nagrarambulan. And one time, si Rizal ay napuruhan sa ulo at dinala siya ng kanyang mga kaibigan kay Leonor Rivera. So, nagtatag si Rizal ng secret society ng pangalan ay Compañerismo. Ang pangalan ng mga members naman ay Companions of Jiho. Si Rizal ang chief, siya ang leader, at ang pinsan niya na si Galicano Apasible ang secretary. So, Rizal experienced unhappy days at UST. Bakit malungkot ang beshi ko? Kasi ang mga Dominican professors were hostile to him. So, compare sa mga naging professor ni Rizal sa Ateneo, walang-wala ang mga Dominican professor. Hostile na nga sila, yung kanilang pagtuturo pa ay obsolete at tradisyonal. And the Filipino students were racially discriminated. He failed to win high scholastic honors due to the attitude of his professors. Compare sa naging standing ni Rizal sa Ateneo, dito sa UST, hindi siya ganoon nag-excel. Why? Siyempre, sino bang mamotivate kung ganun kanila ituring? Kung ganun ka ituring ng mga professors mo? What else? He excelled, but in other subjects, average grade lang ang nakukuha niya. So, base dun sa nabasa ko, aside from the hostility of Dominican professors, kaya hindi ganun naging kataas yung scholastic ranking ni Rizal,
is nagkaroon din ng epekto yung pambababae niya, nag-serve yun as distraction, ano pa? Yung pakikipagrambulan niya, naging epekto din yun. So, mabuting wag na lang makipag-away kung mako-compromise din ang pag-aaral. Pero, hindi naman natin marisisisi si Rizal. Gumaganti lang naman siya dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol sa kapwa Pilipino niya. So, that's why, nung na-experience ni Rizal yan, nagkaroon siya ng desisyon na siya ay pupunta na ng abroad. After finishing Rizal's 4th year in medical course, he decided to go to Spain because he could no longer endure the discrimination and hostility in the UST. Di niya sinabi sa kanyang kasintahan, sa kanyang mama at papa, sa kanyang parents, and sa mga Spanish authorities para ma-avoid ang detection. But aside from finishing his medical course in abroad, he has another reason, which is ang isagawa ang kanyang secret mission, ang i-observe ang pamumuhay sa Europa upang ma-enlighten niya at ma-liberate niya ang kanyang mga kapwa Pilipino. It is often said that make your friends closer, but keeps your enemy more closer.